Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Ni ano punta sa atong tulumanon ng Radio Mindanao. O kami mangumusta diyan sa inyong tagsa-tagsa ka mga tugkaran na silang mga balay na mo sa inyong asamang dapit mo karon. Kami mangumusta o kumusta mo karong adlaw. O kami manghinaot nga nalang gihapon ta sa maayong kabubuton, sa maayong pangisip, sa maayong panglawas. Nakita ninyong tanan unta na ata sa maayong panglawas o layo sa mga sakit, di ba? So atong alimahan ang atong lawas mga kaigsunan kay lagi maura na ang atong puhunan kining atong lawas kaya ayaw na natong pasagdan mga kaigsunan. Kinahanglan nga inumutag vitamina ba aron nga dili ta kanang dapuan dayon sa sakit o kinilang gihapon si Abdel o gamingon nga maayong udto o welcome sa atong tulumanon. Alright, magandang hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ponya Balingkod, Alasinto, para sa isang oras na taktakan, opinyon, haka-haka, at kasinungalingan. Oy, sa Basilan, isang malamig na hapon sa Sulu Province at sa Tawi-Tawi. Ang daming proyekto ng Tawi-Tawi. Discuss natin yan mamaya mga kaibigan. At syempre sa Zamboanga, Sibugay. Ang Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Ang sa Davao City, ikinig ngayon si Ma'am Malu Cablinda, ang Bureau Chief ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Yung ating media sponsor dyan mga kaibigan. At syempre, sa Cotabato, andyan din yung partner natin, yung Bureau Chief ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Roderick Benyes. Good afternoon, sir. Nakikinig daw sila ngayon at nagpapabati. At syempre, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, hindi lamang sa Mindanao, hindi lamang sa Visayas at Luzon, kundi sa buong mundo. Dahil tayo ay naka-hook up sa MindanaoExaminer.com. Yung broadcast natin mga kaibigan araw-araw ay mapapakinggan ninyo sa MindanaoExaminer.com. Ayan yung website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Punta lamang kayo sa MindanaoExaminer.com at hanapin ninyo yung opinion. Nandun kami, nakikipagdaldalan. Mga kaigsunan, kining ginanglan nga maminaw jud ta din sa atong tulumanon kay matod pa sa atong idol ang Korman nga naay mga opinyon, naay mga chismis, naay mga balita, ay mga labas nga mga balita. Unsa-unsa gud ang mga balita din sa atong tulumanon aron nga masayod ang tanan bisag ang uban nga komedya moa, bisag uban yung ingon sila nga chismis apan lagi kining naantay makuha ba. Naantay may istorya pod sa atong mga silingan katong mga wala nakapaminaw, walay mga radyo, di ba? So din hinamo sa mga kaigsunan nga minaw mo sa ibang stasyon nga lahi man ang ilaha dire mo gwapo nindot kayo unya presko pa diri sulod unya lapas pa mga balita unya mga balita na ay mga opinyon na ay mga unsang mga istorya diri bahin sa atong panginabuhi nga adlaw unya naa pa jud mi sa kanang kanang ingon nga ganin na
kining regional newspaper, kining Mindanao Examiner, kinahanglan nga magbasa gitag kining atong talaan. Kining the regional newspaper, kining Mindanao Examiner, kay daghan pud kaayo na diri nga mga balita sa usa ka semana nga balita mga kaigsunan, katong mga wa pa nakabasa o wala pa nakasayod unsay balita miaging adlaw naa diha sa Mindanao Examiner. Unya naa pa doy mga pananglit nga naa si mga kanang mga payog bitaw ni Dr. Ong nga manakit ang atong lawas, doktor ko na siya, balo ko na siya, manakit ang atong mga unsa-unsa og naatay mga problema sa atong kining matubatugaw nga kalusugan nato. Naa diya sa kuan, naa diya sa kining atong Mindanao Examiner mga kaigsunan. So kinahanglan nga magbasa kita. Tama. Balita na, barato ra, 10 piso ra na oy. Ay, daming balita ngayon. Meron pang yung mga government programs na pinalalabas ng mga ibang politiko, kala mo galing sa kanila. May mga programa yung ating gobyerno mga kaibigan. Pero meron dyan mga ibang politiko, sa kanilang mga press release, akala mo sarili nilang kwarta ang ginagastos. Nakadikit yung kanilang mga pangalan sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Makahiya. EPAL ang tawag yan. Well, mga kaibigan, ang ating media sponsor, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na yung inyong mga paboritong pahayagan mga kaibigan. Ang banner nila ngayon, ISIS Fighting enters second month. Ako po. Kita sa larawan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, wasak na wasak yung kalat mga kaibigan, yung Marawi City, yung sentro. Nakaharang yung kotse, sunog yung mga building, butas-butas sa mga pader, tambak ang mga baso. Grabe, parang litrato to sa Syria. At ang kanila pang front page story, Malaysia tightens border security due to Abu Sayyaf and Maute threats. Naghigpit yung seguridad ang ating kapitbahay, yung Sabah, dahil posibleng maka-eskapo o pumasok sa ating bansa ang mga militants, sa mga foreign terrorists. Basahin niya mga kaibigan. Pero ang order mga kaibigan ay nanggaling mismo sa Eastern Sabah Security Command under sa kay Datuk Juan Abdul Bari Abdul Khalid Abdul Diza. Abdul Diza. Ba't naman Abdul? Abdul. Ikaw talaga Abdul. Isa pang istorya sa front page, Lake Lanao. Ginawang escape route ng ISIS sa Marawi. Nako. Bago lang namang na-discover to ng militar na meron palang lagusa ng Marawi through sa Lake Lanao. Kala ko ba sabi nila napapaligiran nila yung Lake Lanao. Kung hindi pa nahuli yung isang member ng ISIS na siyang nagtatawid ng mga bala at ng mga sugatang jihadis, hindi pa nila malalaman na yan pala ang ginagamit na lagusan patungo at palabas ng Marawi. At sa iba pang balita ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ay eto, 10 ISIS hostages pinaslang sa Marawi. Pinagbabaril sa ulo, grabe. Pumapatay ng inosenteng sibilyan. At sa iba pang headliners ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, yung ARMM renews call for Marawi evacuees to register for relief and rehabilitation programs. Department of Health launches quit line to help Filipinos quit smoking. Huwag na kayo manigarilyo. Mabuti itong DOH, brother. Meron silang inilunsad na quit line. Ibig sabihin ito yung hotline nila upang makatulong sa mga taong gustong tumigil sa paninigarilyo, subalit hirap na hirap o halos hindi makatigil. Ang hotline mga kaibigan ay madali lamang.
I-text nyo lamang yung stop smoke sa 29290 165364. At mayroong sasagot sa inyo, may mag-reply. Haba naman kasi ng number na to. Anyway, tignan natin kung meron tayong makakausap sa Department of Health tungkol dito sa quit line. Maganda to, quit line. Alam nyo, mahirap yung paninigarilyo, mga kaibigan. Ako, bata pa ako, na-addict na ako sa sigarilyo. Imagine, nagsimula ako manigarilyo, siguro yung mga tinatapon ng mga mga yotits namin pinupulot ko yun, maliit ako. Sisigarilyo ko, kahilo. At pagdating ng high school, ayan na. Pasama sa mga barkadang mga siraulo. Yan na, sigarilyo na. Pagdating naman ng 4th year high school, ako, after graduation, 2 kaha isang araw na. Mga kaibigan, dati kahit anong sigarilyo, basta umuusok. Lahat na yata natikman ko. Chesterfield, Alhambra, lahat. Fortune, Onion, Marlboro, Philip Morris, lahat. Palmal, Lucky Star, 7-Eleven, parang More, yung kulay itim na sigarilyong mahabang payat. Mercol. Yung dami, mga kaibigan. Yung Chesterfield, kung alam niyo yan, walang filter yan Kaya pag sumisingit, pag hinihit-hit ko yan, pati mga tabako, nasa bunganga ako. Basta umusok lamang. Pag talagang wala ng pera, walang sigarilyo, walang mahingian, naghahanap ako ng tuyong dahon ng papaya. At yan ang binabalot ko sa rolling paper. Pag wala akong rolling paper, yung Biblia. Yan ang pinambabalot ko, yung pahina ng Biblia. Pag nakahit-hit, solve na. Dapat nga noon sa mga taong naninigarilyo, alam ko ang hirap. Din pupang para to kick the habit. Ako, every time na matapos akong kumain, nakaka3 hanggang 4 na sigarilyo ako ng Philip Morris. Talagang walang patid yun. So, minsan ang ginagawa ko dyan, mga kaibigan, tinatanggal ko yung filter. Tapos yung tabako, tinatanggal ko rin yan. Tapos yung 4 na sigarilyo, pinagdudugtong-dugtong ko. At saka ko, pinapasok ulit yung tabako. So, ang haba nung aking siguro 12 inches yung Philip Morris na sinisigarilyo ko. Ganyan ganyan ang mga addict sa sigarilyo. Pagkagising mo, instead na magmumug ka o kaya magsipilyo, ang una mong kukunan yung sigarilyo mo. Hanapin mo yun, tapos kape. Napakahirap. Nung ma-addict ka sa sigarilyo, dahil dati, nung high school pahabaan pa kami ng buga ng usok kaya pag ako humitit ng sigarilyo, kalahati kagad ang nasunog. Tapos ako ibubuga yan. Pahabaan kami, contest yan pahabaan ng buga. Hindi ko naisip noon na masama pala ang sigarilyo. At maraming beses rin akong nabigo sa pagtigil sa paninigarilyo. Hanggang sa isang araw sabi ko, desidido na ako dahil panay na ubo yung smoker's cough na tinatawag. Tapos hindi mo na malasahan yung mga kinakain mo dahil makapal na yung nicotine sa yung taste buds. Marami ka na rin iniinda. Ayun. Tapos yun, biglang putol. Although maraming beses talaga, maraming beses yung aking pagtatangka ay to kick the habit. Hanggang sa tuluyan ng mawala. Nung nawala yan, ang hirap dahil merong mga symptoms ng withdrawal. Yung withdrawal symptoms mula sa nicotine at yan ang pinakamahirap. So kailangan malagpasan mo yan. At pag nalagpasan mo yan, tuloy-tuloy na, ayaw mo nang makakaamoy ng usok ng sigarilyo, masarap na ang panlasa mo, maaga ka pa nakakatulog, wala pa yung smoker's cough. At ligtas ka pa sa cancer sa baga at iba pang mga sakit.
Kaya yung mga naninigarilyo, nako, itigil nyo na yan. Utang na loob para sa inyong sariling kapakanan. Kaya pasalamat tayo sa Department of Health at meron silang quit line. Sa Davao, hindi pwedeng manigarilyo. Bawal ang sigarilyo sa Davao City. Dyan sa Zamboanga City, meron din yatang ordinansa dyan ang pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Pero alam naman natin lahat, mga kaibigan, na yan puro ninggas kugol lamang. Sa simula lamang ang kampanya. After that, wala na uli. Anyway, sa iba pang headlines ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, Trilateral Maritime Patrols to boost business confidence in ARMM. Ito yung security patrol, mga kaibigan, ng Malaysia, ng Pilipinas at ng Indonesia, dyan sa kanya-kanya mga border. At sa technology tips naman, how to improve sound quality, increase volume on your Android cell phones. At sa recipe kusina, ng Mindanao Examiner, Pinoy style pork barbecue. Diba? Napakadali lamang mag-barbecue, At syempre, yung paborito naming health columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Dr. Willie Ong. Basahin muna natin to bago tayo mag-break maya. Ang tips, brother, nitong si Dr. Willie Ong ay masakit ang likod at balakang. Ano ang inyong dapat gawin? Depende kung bakit nananakit yung likod at balakang ninyo, mga kaibigan. Sa pagtanda natin, talagang mananakit yan. At pag ikaw naman ay panay ang ehersisyo mo, ay talagang mananakit yan. Pero alamin natin dito sa column ni Dr. Willie Ong, yung ating mga kababayan na lagi nagrereklamo, sakit ng likod ko, pati balakang ko, aray, talagang tumatanda na ako. Sabi naman ni Dr. Willie Ong, lahat naman ng tao ay nararamdaman yung pananakit ng likod at balakang. Lalo-lalo na kung ang edad ay nasa 40 pataas. Unang-una rito, sabi ni Dr. Willie Ong, kung ikaw ay sobra sa timbang, may problema sa likod tulad ng scoliosis, o kaya ay hindi ka nag-ehersisyo, mas maaga mo itong mararamdaman kahit wala ka pang 40. Pakinggan mo to, Mr. Raymond Carandang at saka si Philip Aboy. Ang kadalasang dahilan ng pagsakit ng likod ay ang tinatawag na muscle strain o kaya sprain. Ito yung sakit mga kalamnan. Para bang napipilay ang likod. Ang sanhi nito ay ang pagkakapuwersa ng muscle sa likod dahil sa maling posisyon sa pagtulog. Yan, isa. Kaya minsan paggising natin, sakit ang likod natin dahil matagal tayong stuck sa isang posisyon. Pangalawa, ang maling pag-upo. Ito yung lagi kang nakakuba di ba? Minsan pag nagko-computer tayo, nakatambay, lagi tayong paupo, pero nakapakuba tayo. So isa yan. Ang maling pagbubuhat, lalo na kung ikaw ay nakayuko, o kaya nagbubuhat ng sobrang bigat. Ito yung pag kumukuha tayo ng mga tubig sa balde. O kaya meron tayong inaabot sa sahig. Yumuyuko ka. Ayan, importante yan. Yung mga bading, laging masakit ang mga likod dahil laging nakayuko ang mga yan. At siyempre, sabi pa ni Dr. Willie Ong, pag sobra ka sa timbang, talagang mananakit ang likod mo dahil napepersa yung spinal column mo dahil sa bigat. At siyempre, yung pagtanda, ito yung pagkakaroon ng edad natin, mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng arthritis. Kaya rheuma. Yan. Okay, so sabi ni Dr. Willie Ong, ano ang mga dapat nating gawin? Kung ikaw ay sobra sa timbang, kailangan mo magpapayat. Hindi raw kaya ng likod ang sobrang bigat ng ating tiyan. Kita niyo, mga kaibigan, Ikalawa, mag-ehersisyo.
Kapag nawala ang sakit ay dapat mag-ehersisyo. Napaka-importante ng exercise. Ikatlong tip ni Dr. Willie Ong upang matanggal ang pananakit ng likod at balakang ay dapat palakasin ang muscle sa likod. Mag-exercise ng katamtaman. Pwedeng gumamit ng mga konting pabigat. At kapag lumakas ang muscle sa ating katawan ay hindi na mananakit o mababawasan ang pananakit ng ating likod. Sa gym ang tawag dito deadlift. Kung gusto mo ma-exercise yung likod mo sa mga nagwo-workout, sa mga atleta, deadlift yan. Maraming klase ng deadlift. Merong Romanian, meron Belgian. Maraming klase yan. Ang ika-4 na tip ni Dr. Willie Ong ay mag-swimming. O kaya pumunta sa gym. Ito na yung sinasabi natin. Magandang pampalakas ang likod, ang swimming. Dahan-dahan din ang pag-ehersisyo sa gym upang hindi mabigla ang ating mga katawan, ang ating mga muscles. Sa ika-5 tips ni Dr. Willie Ong, huwag magbuhat ng sobrang mabigat. Kung mayroon kang bubuhatin, magpatulong sa isang kasama upang mahati ang bigat. At nais din na kung gusto nyo, maaari kayong mag-squat. Gamitin ang lakas ng hita para maiangat ang dinadala. Panatilihing nakadiretso ang ating likod, huwag yumuko upang sa pagbubuhat mali yan. Alam nyo, tama yun. Pag magbubuhat ka, gamitin natin yung legs natin. Huwag yung ating spinal cord. Yung spinal column, nako, delikado yan. Ganyan din sa deadlift, mga kaibigan. Nasa YouTube yan, maaari nyo tignan kung gusto nyo mag-ehersisyo. Ika-6 na tip ni Dr. Willie Ong, umupo ng diretso ang likod. Maglagay ng suporta o kaya ng maliit na unan sa ating upuan upang tayo laging straight ang pagkakaupo. Huwag kayong kukuba-kuba. Masama yan. At huwag maglakad o umupo ng matagal. Ito yung mga nasa opisina, nasa mga katulad natin. Kaya kailangan every 30 minutes tayo ay tumayo. Kung lagi tayo nasa harapan ng computer at maglakad-lakad. Sabi ni Dr. Willie Ong, nakakapagod o kaya mapapagod ang ating likod kapag lagi tayong nasa isang pwesto lamang. Ang pinakamaganda sa likod ay ang paghiga sa kama. Kama, kutsyon. At sa ika-8 ay pumili ng katamtamang kutsyon na tulugan. Huwag yung sobrang lambot na lumulundo ang iyong likod. At huwag rin sobrang tigas. At sa ika-9 na tip ni Dr. Willie Ong, dapat daw ay matulog tayo na nakahugis S ang ating katawan. Letter S. Kaya masarap yung merong abrasador. Mag-unan upang may suporta ang ulo at leeg. Maglagay pa ng isang unan sa ilalim ng tuhod upang maitaas ito ng bahagya. Dahil mas komportable sa likod ang nakabaluktot ang tuhod. At kung laging nakatagilid, kung matulog, maglagay ng unan sa pagitan ng ating hita. Ito yung abrasador. Ito ay upang hindi bumaluktot masyadong ating hisa at mapuwersa ang likuran. Masarap kaya matulog ng nakatalikod, nakatagilid. Di ba? Ako laging left or right. Bihira ako matulog na nakatihaya. Pwede rin lagyan ng medyo mainit na bagay ang ating likuran kung iyan ay nananakit. Ang tawag dyan, mga kaibigan, ay warm compress. Meron yan mga tinatawag na pack. Ice pack, hot pack, water pack, chicken pack. Kahit ano, basta may pack. Kaya yung pag wala kayong pack, mga kaibigan, o kaya yung pwede yung bote. Yung bote, lagyan nyo ng warm water. Huwag yung lalagyan ng kumukulot, baka mabasag yung baso o kaya yung bote. At huwag hilutin o padaganan ng likod. Baka lalo itong mapilay. Pwedeng magpamasahe ng dahan-dahan lamang
para lumuwag. Ang alin? Lumuwag ang muscle. Ay masarap kaya magpamasahe, di ba, sa mga spa. 300 lamang ang bayad. Diyan kayo pumunta sa Earth Life. Sa Governor Camins Avenue sa Zamboanga City. Earth Life. At kapag hindi mawala ang sakit sa loob ng 2 linggo, dapat nang magpakonsulta sa isang rehabilitation medicine doctor o kaya ay magpatingin sa orthopedic surgeon. Yan ang sabi ni Dr. Willie Ong. At sa ating pangwakas sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, maganda yung kanilang advertisement dito from the Department of Health. Kung paano may iwasan ang Zika virus, ang chikungunya at dengue. Sabi ng Department of Health, alam nyo itong Zika virus, mga kaibigan, ito yung nakukuha sa lamok. At pag nakagat ka, ikaw ay isang buntis na babae, o kaya ay nagbubuntis, pag nakagat ka at ng lamok na merong dalang Zika virus, ay maaaring magkaroon ng problema ang iyong sanggol pag inilabas mo yan. Medyo malaki ang kanyang ulo. Kaya maganda tong advertisement ng Department of Health sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. How is Zika, chikungunya, and dengue infection prevented? Number 1 dito ay search and destroy. Takpan yung mga drum, yung mga balde, o kaya yung mga lata na posibleng pamahayan ng mga lamok, lalo-lalo na kung may mga tubig. Yung mga nakatambak sa ating likuran, sa ating bakuran. At dapat din linisin at palitan ng tubig ng ating mga flower vases kahit na once a week. Takpan din yung mga butas sa lupa upang pag umulan magkakaroon ng tubig yan, maaaring magkaroon ng kiti-kiti o pamahayan ng mga lamok. Itapon na rin, mga kaibigan, ng mga lumang gulong. Lalo-lalo na yung mga nasa bubungan. Meron kasi mga bahay, mga kaibigan, na nilalagyan ng mga gulong yung mga lumang gulong para hindi liparin yung kanilang bubong pag malakas ang hangin na umuulan. Pero ang problema dyan, yan ang pinamamahayan ng mga lamok. At huwag niyong pababayaan yung mga empty bottles, yung mga bote ninyo, kung ano pa man lalagyan. Lagi yung baligtarin yan, lalo na kung nasa labas. At maaaring maging bahay ng lamok yan. Kung nasa loob naman ng ating tahanan, dapat siguraduhin nating walang laman tubig yan. At dapat din nating linisin yung mga lalagyan ng ating mga plato sa tabi ng lababo. Dahil usually ang ilalim niya may mga tubig-tubig pag dyan natin ilalagay upang tumulo. At ano pa ang ibang mga self-protection measures na maaaring gawin laban sa mga lamok na nagdadala ng Zika virus, chikungunya at dengue. Unang-una, gumamit tayo ng mosquito repellents. Ito yung mga spray. Maaari kayo makabili. Meron dyan mura, yung advance mura. Yung mga iba kasi mahal O kaya kung gusto nyo yung galing sa Malaysia, meron pa libreng gunting yan. Gumamit din tayo ng mga kulambo. Lalo-lalo na kung may mga bata. Napaka-vulnerable ng mga bata sa kagat ng lamok. Gumamit din tayo ng mga long sleeves upang hindi tayo makagat at mabigyan ng proteksyon yung ating mga kutis. Maaari din tayong gumamit ng mga off lotion, mga kaibigan, panlaban sa lamok. Ako, ginagamit ko sa bahay yung aking cooking oil, yung palm oil. Nilalagay ko yan sa aking skin. At kung medyo nilalagnat ang ating mga anak o kaya nilalagnat tayo at meron tayong mga simptomas ng dengue, chika, chikungunya, Zika virus, maaari tayong magpunta sa pagamutan upang mapagtignan ang ating mga anak, mga kaibigan. Huwag natin pabayaan, huwag niyong isipin na
lagnat lang yan kasi masama ang panahon. Nako, hindi pwedeng ganyan mga kaibigan. Huwag nating antayin na lumala pa ang sitwasyon ng ating mga anak. Lalo na pag biglang nagkaroon ng pantal-pantal ng pamumulayan. Kaya mahirap yan. At dapat din magkaroon ng fogging. Ito yung inilulunsad ng Department of Health at ng City Health Office. Fina-fog nila yung iba't ibang lugar na maaring pinapamahayan ng mga lamok, lalo-lalo na sa ilalim ng ating mga bahay. Pero mga kaibigan, commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin mga kaigsunan, alas 2:35 na. Kamulang gihapon namin sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Kinilang gihapon ang inyong kauban sa kanginan, ang atong angkorman si Alan Sinto o ang inyong parinti po din pasilang kaitom si Abdel Disa. Now, dino ito mga kaigsoon ay sutisgutan nga nato katong sulod ni ining atong Mindanao talaan nato kining regional newspaper mga kaigsunan kining Mindanao Examiner mao nga pamalit na gud mo diha kay nagdaghag mga unsay mga dapat natong himuon o buhaton nga naay mga sakit nga mis pa labi na jud nga karon panahon sa tag-ulan no now naa diha sa luyuan ng among kaning regional kining Mindanao Examiner. Basahan na ninyo, pamalit mo kung sa'y atong buhatong kung naay mga dagan ang ulan-ulan ba? Diba? Tama. Maulan ngayon, masarap kumain. Ano? Kahit ano, isda. Yung Max Restaurant yun. Meron silang promo. Eat all you can na manok, 249. Kamahal. Bakit pa kayo pupunta sa Max Restaurant mga kaibigan? Kung imagine, eat all you can, 249 pesos sa Max. No, kamahal, uy. Ang gawin nyo, bumili na lamang kayo ng 1 kilong manok, 130. Hindi nyo naman mauubos ang 1 kilong manok. Kung kulang pa yan, bili kayo ng another 1 kilo. 260, 2 kilo. Bakit pa kayo pupunta sa Max Restaurant? Napakamahal. Diba? Bili na lang tayo ng manok. Lutuin natin sa bahay. Tapos, sarap. Bitaw no kining mauna lamay kayo pero panalang ubamang god na nga asulay ko nato ng ilang luto diha kay lamay man pero kita ra gihapon ang mo luto mas maayo bagay na ay luto nga kinahanglan gani daw magluto ang luto si Mrs. magluto si Mr. nga naay gugma ba diba naay silang daily magluto nga na unsa ni nga nakasimangot kay ang atong sudan po kung simangot po na di ba murag dili siya lami dili siya maayo dili siya tamis dili siya kinaham atong mga anak pagkano natong gikan sa pagkaon nga pagluto nga nagasumod ang naong nana po na way lami atong mga anak way malami man ang atong pagkaon namang atong babang walay lami na sa man kay nag-away man nag-away man si mamang gabi so mauna mga kaigsunan so kamuliha kung sa may atong sudan karon pero mas maayo na nga kada sa usa ka semana mag-ihaw putag manok or magmalit putag mga baka diha unsa ba atong karne
Nya sa kasimana pwede na tingali, di ba? Og kinahanglan nga sigig kaon ta og kining gulay. Magtanom ta ninyo gulay diha sa atong luyo niya ng atong balay. Tanom tag kangkong, tinangkong, magtanom tag mga lugbate, tanom tag mga sili. Importante ka rin yung sili, mga kaigsunan, kay usahay na ay tao nga daily makakaon ng gulay sili. Kay wa daw lami, di ba? O niya na ay mga kalabasa pula, kalabasa nga puti. O na ay mga kamatis diha, na ay mga sibuyas katong naidahom ito nga sibuyas. So unsa-unsa nga atong matanom diha sa atong tugkaran, diha sa atong luyo ni anang atong balay, nya garden gud ta. Aron nga di nanta mamalit diha sa palengke, kayo sa sa palengke nga gikan na sa ubang dapit. Unya ang ginabutang diha daghang kaayog mga abono ba. Unsa mga abono nga gipang butang diha. So, murag makalaso na lang siya. Napaganing nga repolyo diha nga ingon sila nga plastic. Di ba? So, mas maigi nang kita na ninyong magtanom. Di ba? Usahay, ang uban diha nga wala di matanuman nga liyuyuta. Naganin sila yung mga paso. Tamnan na nila og unsa ni? Tanam na nila sibuyas. Tamnan na nila og kangkong. Kangkong, nila pa kangkong. Kanabi daw talong. Ko, siyempre, mutubo na siya. Diya sa imong paso, kay mga pulo, kabuok nga paso. Kaya wa naman kay matamdan, kay daghang kay silingan. Daghang kay abot ka, kapit-kapit na ang bubong ni anang atong mga silingan. Sa atong buhaton na lang, mamalid na lang paso. Butangan ni nagyuta. Tamnan na ninyo og imbes nga ingon sila nga buhak. Diba? So, tamnan na lang nagkuhan. Aron natay makuha ang vitaminas da, natay makaon ba. Tamnan na lang mga pananom ka ng mga gulay. Diba? So, mao man ang igsunan. O, panalig, ganada sa bukid ha, mas mayo. Garden ta, aron naapod tayo kining, unsa ni naapod tayo makuha. O niya, usahay na ay mga pangulan karon o na bagyo pa. So, mahal kayong isda mga igsunan, diba? So, mas maayo na tingali na kay bulad-bulad na gamay. O niya, kanang bulad. Aron nga, dili na siya mahurot. Pagkahuman nga isula sa utan, imo na po ng pamalhon. Ibutang na po na sa kusina. Di ba? O, pananglit nga, wala na po yung ulam. Maulang gyapon to. Aron nga, nabuhat ba nas mga ubahan diha kay labi na ginas bukin, no? Doon sa una ba? Pastilan di man magadog kuan, di man magadog munisipyo o sa baryo, sa barangay kay lagi ulan, nya bagyo pa. Mao na lang ginahimo nila na usa ko simanang lapok yung dalan na walay isda diha sa atong palengke. Ang uban diha sa kabuk lang ng kuan sa kabuk lang ng isda nga bulad. Pagkahumana na, humana lagi isula, humana lagi butang sa ilang unsa ni, sa ilang gulay. Ilan na po ng buwad. Pagkahuman, butalag asin-asin gamay. Una, sunod nga, wala na po'y ikasula sa atong gulay. Ay, sula na po to. Kadawin lang kag, painitan lang na ba? Diba? So, mo ng mga kaigsunan na kinahalan kitantanan, magdaginot po gamay ba? Ayan nalang tag kanang uban diha nga mao nang ingon silang cancer. Kaya unsa-unsa mang ginakaon, diba? Unsa-unsa mang ginakaon, mukaog restaurant, mukaon dito sa mga inanang Jollibee, yanang mga kuan pastilan, kanang mga instant food ba? Kanang mga dali na kaya lang lutuon, kusog kayang chemical ana. So wala po kong pa-discourage sa inyo ha, pero mas may ana, mas may nang mukaong gudag kanang gikan gun sa atong tugkara nga mga gulay. Galiin natin magkaon og mga gulay kay naa diha ang bitamina, naa diha ang sustansya. Kay isang kaon tag mga unsa-unsa diha una minus-minusan po nato ng pagkaon niya ng mga tampis. Pero lagi naunsa man na si Abdel
Iskot man nagpagkaon. Tingali gutom na na. Now, kuan na po ito mo o kamo ko, di mo tubos ko na ba na sa inyo ha? Di ba? Pero kinahalan kaon pin may ganda kaon og gulay. Kauman na dagan-dagan po nato ang tubig, mo inom tag tubig, mga 8 hantod ka just ka mga baso nga tubig. Atong inom sa usa ka adlaw aron mo circulate man ang atong dugo. Unya pagkabuntag, pagmata na daw, exercise pag gamay, lakaw-lagaw, sakit nila mga batanon. Di na sila mo exercise, kaya ka na sila, kusog kaya na sila magdagan, kusog kaya na sila mulagaw. Kita nagkaedad-edad naggamay, na lang, lakaw-lagaw lang god. Lakaw-lagaw lang, uman, kirig-kirig gamay sa lawas, diba? Mo na. So inom og tubig antod nga pagkahuman ligo, di ba? O di na nagkay exercise nga ganina imong nabuhat pagkasunod ugma nato lang gyapon, di ba? Muna tuga kada adlaw nga yun nga sila mga regular exercise labi na mag-edad ng 40 hantod pataas na kaigsunan kinahanglan nga naadyo tay exercise. So, ang tanang katong gipang basa, gipang litok sa atong angkorman, nana diya mapalit ninyo sa nada siya kwan sa mabasa ninyo sa Mindanao Examiner. 10 peso naman na siya o katong sa kolom ni Dr. Willie Ong katong pananglit nga manakit ang atong likod o ang atong balakang unsa may atong buhaton. Nana daw. So, palit na good mo para kining hibaw nato nganong manakit man ang atong likod, nganong manakit man ang atong balakang, yung saan man ang atong buhaton, kung saan man atong himuon, o pananglit manakit na atong likod, o atong balakang. Diba? So, lami na kaya si magigsunan, o hibalo ka, bisag gamay nga, kuan lang good, kining teknik para mawala ng atong mga sakit, gamay nga teknik ng mga pagsabot aron nga mahimsog pod ang atong lawas. Labi na jud karong mga igsunan, Allah sigig tig ulan, usahay mo ulan gabi, usahay mo ulan mabuntag, mo ulan kining muulan og gabi hapon, di ba? Unya kalit na po, muinit na po. So mao na daghang kaayong mga nagkasakit. Daghang kaayong nagkasakit gumikan ni anang ulan-ulan nga gi-advise ta sa Department of Health nga kanang unsa ni kanang atong mga tubig diha nga naa sa mga botelya iabo na nato kanang mga flower base nato nga pila ka adlaw na diha ato nang iabo para di gid na siya unsa ni hinay-hinayan to no di gid na siya nga puy-an og lamok lagi lamok usahay kadala gud na siya sakit na ay infected nga magkaingon na makakutkot ingon sila makakutkot daw makabaaga na sa tua makabaag na sa mga bata especially sa mga bata manila tiguang kay kita ganin tiguang og manakit na magkasakiton taga dengue pastilan na lisod na kaya unya dami mga bata ay naku mga kaigsunan gasto na pod pila gasto nato sa panahon karon nga nagdaginot ang taon ta nagkadaginod in taon ta ay makanatong kwarta nga gamay-gamay gitaguan nga kwarta hala magasto gid na nato so mas may pang sa dili pa mo ulan ingon sila nga ngadto pa sa mga tiguang sa dili pa mo ulan dong magpandong na magsombrero na so wala pa man nagkasakit in taon ang atong mga nagtanaw nato na ang atong tugkaran tanaw nato ng silong sa atong mga balay naabay mga hugaw diha naabay mga tubig diha nga unsa ni nga wala siyang mamala so pamanhon nato na aron nga di na siya puy-an sa mga kining
unsa ni sa mga lamok. Ay nagumagsin ang oras na to mga kaigsunan, 11 minutos na lang sa dili pa moabot ang alas 3 sa kahaponon. Now sa ato pong mga storya mga kaigsunan ay nagono unsa maning mga busaya boy. Katubitong mga Vietnamese nga ilang gisijag diha sa laod anang basilan mga kaigsunan. Unom katingalan to mga Vietnamese ba, mga Vietcong mga kaigsunan ang ilang kidnap o na ang katong uban na nakaikyas sa pag-operate sa atong mga militar o na ay nabilin ang duha kaghapon mga kaigsunan o na may aging adlaw ilan ang gipudlan og ulo mga kaigsunan kay nangayo mga sila ransom noon sa oman ay na bisag lahing lugar mga Vietnam sa mga dato, di ba? Pressure ko na dito nga pobre, dili na sila marabaho niya ng barko. Ayan ang trabaho sa barko, ang taong pilaray sweldo ana, unya pangayuan pa nila og milyon og dili malukat, ila na ng sumbalion, basta lang muna mga manok, mura mga hayop, mga mananap nga ilan ng pamatsyon, putlan tayo nila gliog. Pastilan kaluluoy mga kaigsunan no sa unang kahanan sila asa man ilang mga unsa man ilang mga kaluluwa oy murag mga demonyo bang mga tao no so dili gani malukat ipalukat sa gobyerno ang gobyerno di maganang mulukat ana kay naulan sumpalis man ng adtong gobyerno no anya siyempre ang mga parente ana ang mga pamilya ana di man po magkalukat kay wa man po'y kwarta so mao na ilang ginabuhat karon nga putlan na lang yung tao nag-ulo pero di yun na kinahalan ikondenar yun nato ng mga binuluhat nga inana nga katupang mura ba lang sa una ba katong mga sa una nga tao nga wala na'y balaod unsa na lang ilang pagahimuon na ay mga katong mga barbarian ba to mga bot unsa na mga tawhana sa una nga walay balaod ang ilang balaod mapatay unya lahi pa nilang pagpatay putlan og ulo na mao na ilang ginasuhid-suhid karon mga kaigsunan so ang kitang maangil muntanin nila so kinahanglan nga tabangan ko na atong gobyerno mga kaigsunan kay lesson na gayo og sige-sige ang inanang mga tao nga wala na pakundangan nga himo og kadautan dinis tuwa kay maangil man ta unya dila man ta na mag-martial law mga kaigsunan unya ang uban na angel na lang yung taon tayo kay lagi umika na ng ilang ginabuhat nga dili mayo nag-martial law ng intaw ng atong presidente kaluluoy kay lagi kinahanglan nga sila may gamit man sila puwersa may gamit sila armas may gamit sila mga unsa-unsa so gamitan po nato nga og armas na sila pero ato nang ibutang sa lugar ang mga sundao o mga pulis lang ang pwedeng magamit og kining pusil kitang mga sibilyan nga ato pong buhaton himon po nato ang atong responsibilidad nga kita tabangan nato ang atong gobyerno. Tama. Anyway, magpaalala muna tayo sa mga motorista. Lalo na yung mga nasa kotse. Effective na ngayon yung yung anti-distracted driving law. Huwag kayong magte-text o kaya gagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Bawal yan mga kaibigan. Ako, tandaan nyo yan. Marami tayo nakikita dyan habang nagmamaneho, nagbabasa ng text. Meron pa dyan matindi, mga nakamotorsiklo habang nagmumotor, nagbabasa ng text, mahina ang takbo. Misa may kausap pa, my goodness. Ang gawin ninyo, pumarada muna kayo kung gusto nyo makipag-usap sa cellphone. Itabi ninyo inyong sasakyan bago kayo makabundol ng tao o kayo mabangga. Paalala yan. Ako, lalo-lalo na dyan sa Zamboanga City. Ang dami mga tapulan ng mga motorista dyan. Ang dami mga pasaway ng mga driver. Lalo-lalo na yung mga nakamotorsiklo. Although hindi naman lahat. Parehang panayang counterflow. Ayan ang mga number 1 violators, yung mga nakamotorsiklo.
Pangalawa, yung mga tricycle drivers. Naku po. Hindi lang nag-overcharging kayo. Hindi lang nag-i-snub ng mga pasahero na mimili. Panay pa ang counterflow ninyo. Naku po. Napaka-inutil pa naman ng mga traffic enforcers dyan sa Zamboanga City. Pangatlo, yung mga PUJ drivers na overloaded. Yung mga raming mga pasahero nakasabit sa likuran, nakaupo sa bubungan. Ayan ang problema. Kaya nga ang tawag natin dyan sa Zamboanga ay City of Violators. Hindi lamang mga violations sa traffic rules, pati sa mga ordinansa ng Zamboanga. Maraming paglabag, jaywalking lamang, nako po. Kaya nga sabi natin, ninggas kugo ng mga batas dyan sa Zamboanga City. Kahit sino pang upong mayor dyan, pare-pareho lamang. Walang mga political will. Beno brother, wala na tayong oras. Ang bilis. Wala naman kabantay sa atong oras sige tagyaw-yaw dire. Bueno mga kaigsunan, ugma ayon kalimte ang atong tulumanon kining Muslim hour mga kaigsunan ang Sabilal Muqtadin, pero sa alas 2 hangtod alas 3 lang gihapon na din sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Abdel Diz lang gihapon. Alright, daghang salamat sa imo bahay. Hanggang sa Lunes. Para mga kabigan, wala na tayong oras at isang natapos na naman yung ating pakikipagbolahan dito. Pero nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa aming kasinungalingan, aming haka-haka, aming opinyon. Wag po kayo magalit. Opinyon lamang to. Hanggang sa susunod na Lunes, na po niya balingkod, Alazinto, nagsasabing, I love you, Mama. Chup chup.